Mayroon din mga dispute na kailangan ng agarang solusyon. Dispute where urgent legal action is necessary ayon sa Supreme Court Administrative Circular 14-93. 1. Criminal cases where accused is under police custody or detention. 2. Petition for habeas corpus by a person illegally deprived of his rightful custody over another or a person illegally deprived on acting in his behalf. Papasok din dito ang habeas corpus na dapat mabilisan ito. Hindi pwedeng patagalin, like gusto mo ng custody ng bata, pwede din agad-agad na i-may file through habeas corpus sa korte. Letter C, or number 3. Action coupled with provisional remedies such as preliminary injunction, attachment, delivery of personal property, and support during pendency of an action. Halimbawa, humihingi ka ng suporta sa iyong anak, para sa iyong anak. Ito'y kailangan ng mga attachment or injunction. At kaya kailangan kang mag-file ng habeas corpus para habang dinidinig ang kaso ay sinusuportahan na niya yung anak niya. Letter D, or number 4. Actions which may be barred by statute of limitation. Ito medyo technical na. Halimbawa, yung questioning mo is tungkol sa validity of prescriptive period. Kasi hindi mo alam na may prescriptive period pala yung kaso. Kaya yung desisyon ng korte ay iyong question. So ngayon, dahil hindi ka na-inform sa validity, yun nga, question mo. So ngayon, discretion yun ng korte kung iaalaw ka uli niya na mag-file ng case katulad ng iyong inireklamo. Number 2, where the dispute arises from the comprehensive agrarian report. Halimbawa, kung ang mga pinag-aawayan o inireklamo ay tungkol sa CLOA or tenant claims, ito po ay dapat agaran na according to Supreme Court Administrative Circular 14-93. Labor dispute or controversy arising employer or employee relation. Halimbawa, illegal dismissal, punta na kayo kaagad sa korte o sa labor arbiter at iba pang case na katulad nito. Diretso na po kayo. Number 4, action to annul judgment upon compromise which may be filed directly in the court. Yan po yung mga halimbawa na dapat agarang may solusyon ayon sa Supreme Court Administrative Circular 14-93. How to file a case in barangay, katulad ng mga small claims, nagagatang aso, may halamang nakausli sa kabilang pader, mga tangkay na halaman, at iba pa. Ito po ang mga sumusunod. 1. Dapat mong alamin kung saang barangay ang iyong inireklamo, kung parehas pa ang barangay nyo o hindi, kung parehas bang municipalities nyo o hindi. Mas maigi kung nakasulat din ng detalyado ang iyong reklamo sa barangay. At doon ay tatanungin ka ng iyong reklamo sa barangay at saka mag-i-issue ng summon ang barangay sa taong inireklamo mo. Dapat sundin ang summon ng inireklamo. Kung hindi susunod, pwede kang maasunto, which is indirect contempt of court. Or pwede din yung barangay mismo ang mag-file
ng indirect contempt. Pwede po ikaw ang mag-file ng indirect contempt o yung barangay kung hindi po susunod o sisipot yung isinomon na inireklamo mo para ipaliwanag ang kanyang panig. At paghaharapin po kayo, kung halimbawa dumating siya, paghaharapin kayo ang magkabilang partido para magkasundo. Kung hindi naman magkasundo, ito ay i-refer ng barangay sa lupon o pangkat, lupong taga pagkapayapa. At doon kayo po ay mamimili ng tatlong membro ng pangkat para maging tagapagkasundo nyo. At doon mag-uumpisa ang pagdinig at ito po ay usually 1, 2, 3 series ang hearing. Hanggang magkasundo kayo o kung hindi man kayo magkakasundo, after 3 hearings, saka kayo i-issuehan ng certificate to file action. Pag nagkasundo, pwede na po i-repudiate ang napagkasunduan ng kahit sinong partido sa loob ng 10 araw. Ibig sabihin nito, ang grounds ng repudiation ay vitiated or nag-agree na siya sa napagkasunduan with consent or without intimidation. Pwede na niya itong i-repudiate. Ang repudiate po ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-file ng sinumpaang salaysay sa barangay na duminig ng kaso at nakalahad doon ang grounds kapag may repudiation. Ang barangay ay kailangan mag-issue ng certificate of action. So, kailangan pag nagkasundo kayo, dapat ito ay bukal sa loob nyo at walang intimidation na nangyari. At kung may repudiation naman, so mapipilitan na talaga na mag-issue ng certificate to file action ang barangay. Ano ang layunin ng katarungang pambarangay? Una, para mabawasan o maiwasan ang indiscriminate filing ng mga kaso para matulungang ma-decongest ang mga kaso sa korte. Pangalawa, para maging mabilis ang pagresolba ng kaso. Yan po ang kadahilanan at layunin ng katarungang pambarangay. Bakit ikaw ay i-issuehan ng certificate to file action? 1. Kung sa kabilang pag-uusap o sa madaming pag-uusap ng bawat partido sa harap ng pangkat, hindi kayo nagkasundo, ito ay isang reason para bigyan po kayo ng certificate to file action. Usually, mga 3 beses kayong paghaharapin. On the 3rd, on the 4th, saka kayo i-issuehan ng CFA. Pangalawa, kapag may repudiation na nangyayari, kapag may pagtutol at hindi talaga ayaw talaga, so ayaw nilang ma-shape yung reklamo sa kanila o yung inireklamo sa kanila, yun po ay isang reason din para kaagad kayo bigyan ng certificate to file action. So, halimbawa, nagkasundo na kayo sa inireklamo nyo. Ano po ang gagawin? Ito po ay magkakaroon kayo ng settlement. At yung settlement na yon ay final and executory. Bibigyan po kayo ng 10 araw para mag-repudiate. Kung walang repudiation o pagtutol doon sa settlement, ayun po ay i-implement na niya. I-execute na niya. Within 10 days dapat nag-repudiate ka kung may pagtutol ka. Kasi magiging vitiated na po siya after that. Hindi sinunod yung pinagkasunduan ninyo sa barangay. Ito po ay pwede niyo pong i-file agad sa korte.
at ang korte ay magbibigay ng 6 na buwan na palugit para i-execute o gawin ang napagkasunduan. At kapag ito po ay hindi na-execute within 6 months, kayo po ay magpa-file ng panibagong action, separate action sa settlement ninyo. Ano naman ang mangyayari kung hindi ka sumipot sa summon ng barangay? Ayon sa Section 515, refusal or failure of any party witness to appear sa lupon, ay ito'y may kaparusahan din. Opo, pwede po kayong kasuhan ng barangay o nung nagrereklamo ng contempt of court. Ito po ay may kulong at fine. Kaya dapat sisiputin po rin nyo. Pero may exemption naman po yan. Kung halimbawa may mga valid o mabibigat kayong reason, bakit hindi kayo makakasipot? Ano naman ang mga kaso na hindi na kailangan dumaan sa barangay? Basta yung mga kaso na ang fine ay more than 5,000 at ang kulong ay more than 1 year. Yan po ay kailangan, yan po ay pwede na agad directly i-file sa court. Ito po ay i-discuss ko later on. Panoorin po ninyo habang sa dulo kasi ito pong intro ko ay binibigay ko lang yung point, yung summary of it. Pero yung explanation po nasa dulo po ng ano. Kasi himayin po natin yung batas tungkol dito sa local government code. Dito po natin i-discuss ang mga yan sa loob po ng video na ito. So, i-unti-unti po natin. Lagi niyong tatandaan na ang pagmagandang performance na kukunti ang naipapile na CFA ng isang barangay, ito po ay magandang points kasi minomonitor po sila ng DILG. Pag madami pong reklamo o CFA na ibinibigay sila, ito po ay demerit ng isang barangay. So, usually, hanggat maaari ang gusto ng barangay, wala sila na i-issue na certificate to file action kasi nagiging maganda ang kanilang standing sa mata ng DILG. Kasi lahat po ng barangay ay minomonitor yan. So kung pag madaming nare-resolve sila sa barangay, the more na binibigyan sila na magagandang points ng DILG. Pero kung madami silang CFA na i-issue within a month or a year, ito po ay demerit. Paano kung ayaw o hindi tumupad ng pinagkasunduan ang inirereklamo? Sinasabi sa batas, ang settlement sa barangay ay final and executory. Siya po ay after 10 days po, kung walang repudiation, ang napagkasunduan ay maituturing na final judgment of court na. So kung walang pagtutol, walang nag-repudiate at ito'y vitiated na, within 10 days, dapat na-execute na yung final decision kung walang repudiation. So, ang nirereklamo, pwede kagad dumiretso mag-file sa court kung hindi niya tinupad yung pinagkasunduan nyo sa barangay sa loob ng 6 na buwan. Ang court ay magbibigay para i-execute ang judgment at pag lumipas na ang 6 months, kailangan mag-file ka uli ng panibagong separate action. So kung halimbawa, ito ay lumampas na ng 6 months, magpa-file ka uli ng action. Kaya dapat iyon ay ma-implement o ma-execute within 6-month period. Or else magpa-file ka uli ng panibago.